lingkod, Miss Horizon Chaser, para mag-abot po tayo ng bagong update dito sa ating masigasig na samahan ng mga matatapang. So magkakaroon ng pagsasama-sama dyan sa Ermita, Manila, itong samahan ng Task Force sa Kasanag or TFK or Elite 888. Ano na naman to? 88 or Elite 88. Alright. Ito ay magkakaroon ng regional summit. Ibig sabihin, yung mga provincial director, yung mga directors, or yung mga leaders ng TFK ay magsipagdatingan dyan sa Ermita, Manila at sa area na yan na kung saan ay magkakaroon sila ng temang Bridging Partnership for Peace and Progress Towards Good Governance. So, ang ganda ng kanilang tema. Kaya, kapayapaan talaga ang gusto nila. Bukod sa kapayapaan, ay dapat magkaroon ng hanap buhay. Kaya sa mga miyembro ng TFKI at good news din sa mga hindi pa member ng TFK na kung saan ay may bago sila ngayong programa na kaakibat ang Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. Kaya tingnan natin na paano sila tumulong ang TESDA. Isang napakahalagang kaganapan nga itong yung pagsasama-sama ng Samahang Task Force Kasanag International. So ito po ay sa pangunguna ni Dr. John J. Chong at siya nga ang founder or president ng TFKI. Kaya kukunin din natin yung kanyang pahayag at yung ibang mga miyembro at saan pa pwedeng lumapit. Kaya alamin natin lahat ng mga ito. Dahil dito kay Dr. Chong, siya nga ang nagbigay ng lakas or tapang at nagbibigay ng panahon upang makatulong nga sa ating mga kababayan. Bukod sa tapang laban sa korupsyon, ay idinagdag din itong Advancing Poverty Alleviation Initiatives. Kaya hindi lang tapang kundi ang pangkabuhayan din ng mga miyembro ay hangad din ng pamunuan ng TFKI na ma-develop pa at kung ano pa yung pupwede doon sa kanilang bayan na mga kurso na mula sa TESDA. Alright, so kung kaya nagpatawag ng summit meeting si Dr. Chong at dito nga umiikot yung kanilang talakayan ng samahan bagong programa ng ITKI na katuwang nga itong TESDA or Technical Education and Skills Development Authority. Alright, so sa pamamagitan ni TESDA Consultant Renato de la Cruz ay nagkaroon ng chance itong TFKI na maging partner. And narito naman si Miss Nancy de la Peña bilang Vice President ng TFKI para po ihayag niya sa atin kung ano nga ba ang sistema or paano humingi ng tulong itong mga miyembro at kahit hindi naman po mga miyembro pero alam ko na mas parang prioritize yata ang mga members ng mga leaders ng bawat lugar. Ito si Mr. Casser Benito Amerol, Provincial Director ng TFKI dyan sa Lanao del Sur. At kasama dyan si Mr. Soror Luwiman Sarip, Coordinating Council naman po siya dyan sa Lanao del Sur. So alam ko pwede silang lapitan ng mga members doon sa kanilang lugar. Yung mga gusto mag-adapt na ibibigay ng mga kurso ng TESDA sa pamamagitan ng TFKI. Kaya good news, hindi lamang po pala ito para sa mga members. Kaya good news talaga. Alright, so alam natin si Dr. John Chong ay kilala talaga bilang matapang para dito sa pakikipaglaban sa mga kurap sa ating gobyerno or sa ating pamahalaan at yung mga illegal drugs at ang criminality ay talagang hindi po siya dyan sang-ayon at lalo na yung anti-terrorism advocate. So sa tapang nito ay naisipan niya rin naman na magkaroon pa ng iba pang programa. Para naman sa kinabukasan, alam natin, itong mga members ay may angkin na mga galing lalo yung mga anak nila o yung mga skills na kailangan pang malinang. Kaya naisip talaga ng TFK na
partner. Sir, happy morning. Update po tayo ulit. Ano na naman po itong bago ninyong pon ng mga kasama mo sa TFKI? This is a regional summit meeting, ma'am, no, ng ating mga task force kasanag nationwide, no? All over Luzon, Visayas, Mindanao. Nagkaroon tayo ng summit, no? At ang ating agenda is bringing partnership for peace and progress towards good governance, no? So magkaroon tayo ng partnership sa TESDA. So kailangan tuturuan natin ang ating mga volunteers, regional officers, kung anong gagawin nila, anong kanilang maging role sa TESDA partnership. Yes. Sir, ano na yung nabuo natin na concept? Number Kung one, meron pa. Meron naman talaga, no? Number one is to train them, no? How to implement, no? Kung paano nila i-gather yung mga information from TESDA or i-disseminate nila dun sa baba, no? Especially sa kanilang mga chapter. So tinuruan namin sila through our consultant, no? Our guest speaker also, si Salinato de la Cruz, and then ang kanyang wife na naging consultant din namin. Tinuturuan namin yung mga officers para how to motivate, anong kanilang role, anong kanilang gagawin, no? Na pagdating na pagbalik nila doon sa kanilang mga region, marunong na silang magsalita about this stuff at anong kanilang magiging rule. Ako sa isa sa mga kasama ninyo, talaga na-excite po sila, sir, eh. Yes, very excited kasi for more than decades, no, na naging member sila ng Kasanag. Parang ngayon lang sila nakaroon ng rule na with the partnership with the TESDA, di ba? Masaya sila. So, Sir, happy morning po. Paano po na-i-connect ang TESDA bilang consultant po rito? Oo, kasi nga alam namin na ang Kasanag ay isa sa mga organisasyon na talagang kailangan masuportahan ng mga miyembro para magkaroon ng tinatawag ni Kuya Pres na poverty alleviation dahil meron siyang capacity to bring itong mga kapatid natin na mga rebels at mabigyan din natin sila ng tulong sa pamamagitan ng mga programa ni Sir, TESDA. may nabanggit din po si Dr. Chong na kahit di daw po yata member, pwede rin daw po yata na basta gusto rin na humingi ng tulong sa TESDA. Tama po ba yun? Tama yun, tama. Pampubliko na kung saan lahat ay pwedeng humingi ng assistance. Dahil for the longest time, nanahimik ang mga taga-TESDA para, or hindi naman sa nanahimik, kung hindi kulang ang tinatawag nating information dissemination. So ngayon lang ang massive information dissemination sa panahon. Masasabi natin na ito na ang start ng sinasabi ni Kuya Pres na poverty alleviation or yung pag-angat natin sabay-sabay para lahat makatulong sa members na makakuha ng tulong mula sa ahensya ng gobyerno. Ito nga ang TESDA. At nandito. Happy morning. Sir, gusto ko lang po alamin, bagaman galing po yata kayo sa malayong lugar. So ano po yung dahilan sa po kayo nandito? Si Sir Kaser muna. I'm Kaser Amirol po, Provincial Director ng Task Force Kasanag ng Sur Command. Tulong sa partnership ng TESDA at saka itong mahal natin na Task Force Kasanag Incorporated. Kami po galing sa malayo ng ating dito sa Tawag Province. Baka sakaling makasama kami po sa mga mga beneficiaries ng ating gagawing working relationship between the TESDA and the Task Force Kasanag. Alam na natin po sa Lanao del Sur, ito si Muhammad Sur, kasama ko po, Municipal Director ng Balindong, isang municipality ng Lanao del Sur. We are pursuing the programs of the government, pero ito lang, dagdag naman ito. Maraming madagdagan po yung kung napupunta po sa aming mga municipality sa Lanao del Sur na mga programa po ng gobyerno tulad ng TESDA. Very proud of this programs. Itong ginawa po, tie up by the TESDA and the Task Force Kasanag sa pangumulo ni Dr. Chong, ating founder sa Task Force Kasanag. Pinupuri namin si founder, ito founder natin sa Task Force Kasanag dahil talagang may malasakit sa mga mahihirap, lalo na po yung mga tao sa hinterland, yung sa bukid, diba? So, alam mo,
nakakarating po talaga siya doon. Sa bukid, nakakarating talaga po si Dr. Chong. Yeah, since 2009, ang layunin po ni Dr. Chong ay paano po makatulong sa taong bayan. Lalo-lalo po yung mga malalayong probinsya, mga municipalities, nandun sa mga mountainous province. Kami po sa BARM, admittedly because of the century-old war between the government and the rebel groups, medyo mahina yung development sa amin sa BARM. Lalo-lalo na po sa Luzon dahil sa war. So ngayon, may peace talk na, nagkaroon na ng BARM autonomous. We need the support of the government. Sir, kumusta po tayo? Okay naman po. Alright, sir. Masaya. Alright, ano ulit yung nickname natin? Ako naman po si Soror Lukman Sarit, Municipal Director ng Balindong, Lanao del Sur. At the same time, first AFKI Lanao Coordinating Council. Nandito po kami dahil umating kami sa Regional Summit sponsored by the Elite Group and the TISDA. So, nandito po kami dahil alam namin na maganda po yung program nila. So, lalo-lalo na sa amin kasi siguro familiar sa inyo Marawi City. So, kasama yan sa Lanao del Sur. So, talagang itong programa na to, kailangan doon. So, malaking may tutulong po ito. At saka isa pa, si founder talagang sangayon kami sa mga layunin nila dahil nasa Islam, ang utos ng Islam, to do what is right and prevent what is wrong. So ang isang layunin ng TFKI, hindi sila sangayon sa mga hindi magaganda at nabuto sila ng magaganda. So, yun doon po kayo na-attract doon sa mga magagandang layunin. Ano po? Alright, so may naisip na po ba kayo na kurso na gusto nyong ma-adapt sa TESDA? Kasi na-excite po ba tayo doon? Alright, ano po yun? Unang-una po, sa TESDA, gusto namin magkaroon ng technical school. So, ito si Juan, Richard Lanao del Sur, yung mismo bahay niya, yung sa taas, pwede lagyan yun ng dalawang skills. So, yun ang sabi ni founder, salamat naman at saka sa Elite Group na kasama po kami sa priority. So, napakaganda po kasi itong task force, napifeel namin na hindi lang sa mga Christian area na ipaprioritize nila. So nakita namin kay founder na talagang very firm decision niya. Kahit mga Muslim kami, nakikita nila na since we are belong to the Marawi City, nasilang kami, talagang kailangan po kasi marami din matutulungan to. Once na magkaroon kami ng technical school sa Lanao. So, congratulations po. Thank you so much. See the need for the establishment of training centers sponsored by the Task Force Kasana for Lanao del Sur. Can you just imagine a vast tract of agricultural land in Lanao del Sur? When I was young, yung regarding naman sa ating partnership with TESDA, ang regional directors ng mga bawat region ng buong Pilipinas, kasi up to the last degree ng kanilang family consanguinity ay allowed po para maging beneficiaries ng TESDA scholarship. Narisa, yan. Pagkapakan po natin ang ating mga media. Special mention dyan sa Muzon Rizal, may-ari ng grocery na si Ate Wills. Ako, nakalimutan ko yung name ng grocery. Sa pinakamagandang may honor po ng mga grocery dyan. Mura pa dyan sa Muzon, sa harap po ng elementary school. At I'm sorry, nakalimutan ko yung pangalan ng store. Kaya check natin ulit or ipopost ko na lamang po. Thank you, Ate Will, sa patuloy na pag-suporta dito sa ating programang Happy Morning. And special mention pa rin kay Engineer Fanny Noble Franca. So, na-meet din po natin yan, nakilala natin yan. Napakasimple lang po, pero wow, ang sisipag din po pala ng mga ito. Yan yung ating mga kababayan na tahimik lang po, pero malaking tulong pala sila sa ating ekonomiya ng ating bansa. Sa El Monteverde,
kay Ate Louie at ang ating group, sa lahat ng mga kapatiran dyan sa El Monteverde Congregation, ang Honor Rizal or Taytay Rizal. Muli ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Nagbibigay po tayo ng tamang impormasyon at patuloy lamang po tayo na sumubaybay sa ating programang Happy Morning Show sa Facebook, sa YouTube channel at sa iba pang social media. At aasahan natin ang makatotohanan at makabuluhan ng mga balita. At asahan natin ang lifestyle din po natin ay kapag po patuloy tayo na nakikinig sa ating programang Happy Morning Show, pati buhay natin ay gaganda rin. And of course, magkakaroon din po tayo ng mga idea. Alright, muli ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser, at lagi po tayo magbibigay ng tamang ulat hinggil sa sensya at teknolohiya at lifestyle. At syempre, yung mga huwara ng ating bayan ay kasama din sa ating programang Happy Morning Show. Abangan ang ating news website, ang Happy Morning Show. Alam natin na hindi masugpo itong mga problema dito sa ating bansa kahit papaano, ay marami din mga katulad ni Dr. John Chong na talagang nagsisikap na makatulong sa ating mga kababayan. Kaya walang masama na tumulong po tayo sa ating kapwa kung may kakayahan po tayo at tapang na kahit alam natin na hindi naman po talaga masolusyonan ang lahat ng problema dito sa ating bansa, at least kahit paano ay may naiambag po tayo dito sa ating lipunan, katulad ni Dr. John Chong. Kaya kung may kakayahan man po tayong tumulong, ay tumulong na rin po tayo. Kaya dito lang mga Happy Morning para suportahan ang inyong mabubuting adhikain sa ating kapwa at sa ating bansa. Invite nyo lamang po kami sa inyong mga magagandang adhikain. Mula dito sa Ermita, Manila, ang inyong likod, nag-uulat, Miss Horizon Chaser. I love you all. Happy Morning Show! Lagi kayong kinig. Nandun tayo lahat sa Happy Morning Show.